Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon, itong pag-uusapan po natin, ito po ay isa sa mga nakakadismaya sa mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Dahil sa balitang to na PNP. So, parte po ng PNP ang mga utak o sabihin natin isa sa mga gumagawa pa ng hindi maganda. Kahit na alam niyo, nilakihan na yung sweldo nila ni Pangulong Duterte. So, nagagawa pa rin nilang gumawa ng illegal. So, ito yung isa sa mga nakakadismaya na alam niyo, yung pilit na pinaganda ni Pangulong Duterte yung imahe ng PNP, talagang merong mga iilan na talagang gumagawa para magsira ang buong PNP. Kaya nga siguro kaya ito isa sa mga dahilan bakit nasabi ng isang pulis na ang PNP daw isa sa pinaka-biggest crime group sa Pilipinas dahil nga sa mga ganitong klaseng insidente. So ito yung pag-uusapan po natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang ito na nakakadismaya po na yung pinaghirapang ayusin, pinaghirapang ibalik yung tiwala ng ating kapulisan, sinisira po ng mga iilang mga tiwaling pulis. Arestado ang 3 pulis na nagnakaw sa bahay ng isang negosyante sa Balagtas, Bulacan. Nakuhanan pa ng CCTV ang mga suspect at ang kanilang mga kasabwat habang tumatakas. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. 2 lalaki na may bitbit na mga gamit ang nakayukong naglalakad papunta sa kotse sa Balagtas, Bulacan, Kamakalawa. Tumatakbo naman ang isa at mabilis na ipinasok ang hawak sa likuran ng kanilang multipurpose vehicle. Nagmamadali ring sumunod ang iba pa nilang kasamahan. Kakatapos lang palang pagnakawan ng 7 lalaking yan ang isang negosyante sa lugar. Kwento ng nakakita, bandang alas 10 ng umaga noong Miyerkules dumating ang mga sospek. Akala raw nila mga bisita ng negosyante ang mga ito. Biri nyo, no? Alas 10 ng umaga, nakuha nilang mga hold up. Ang lakas ng loob, no? Na, kumbaga, ang aga-aga, parang ginawang opisina na, opening shift, di ba? Morning shift, na alas 10 ng umaga, mango-hold up na. So, ganun ba kagipit itong mga pulis na to na kailangan nilang kumita pa ng mas malaki? Isipin nyo ang laki na ng binigay na sweldo. 10 times 2 na yung sweldo nila ni Pangulong Duterte. Tapos ito, mango-hold up pa sila. At ito, ang aga-aga pa. Alas 10 ng umaga nang bumira sila ng isang bahay o isang negosyante. Pero nagduda at kinabahan na raw sila nang mapansing hindi lang naka-face mask, kundi armado pa ng mga baril ang mga lalaki nang lumabas sa bahay ng biktima. Ang takot. Isipin nyo ang aga-aga tapos ang dala nila mahabang baril. Hindi sila natakot na pwede silang paghinalaan na hindi sila pulis at pwedeng paghinalaan na sila ay mga masasamang elemento na. Kasi nga hindi na naka-face mask, mga naka-civilian. So ano i-expect ng mga tao kapag pumasok sa isang bahay na armado sila? So ando na kagad yung iniisip na hindi to pulis, mga tirador to. Siya, nagtago kami kasi may mahahabi daling baril dito kasi talagang maraming umanong sasakyan kasi tumutulong kasi sa gamot kaya di na alam na labas-masok kasi tao kaya di na alam na hold upper pala yun. Saktong may taga-barangay sa lugar kaya agad na naitimbre sa mga otoridad ang insidente. Agad na nagkasa ng manhunt operation ng mga pulis kung saan 3 sa mga sospek ang nahuli kinagabihan. Sa inisyal na investigasyon ng Balagtas PNP, napag-alamang mga kapwa-pulis pala mga ito, kabilang na ang isang major. Kanina, Piliin nyo, major, kasabwat sa pagnanakaw ng ganong kaaga. Siyempre, pag major, medyo mas mataas pa sahod yan. Siguro ilan ang pamilya nitong mga kumag na to
at hindi pa sila kontento do sa sweldong tinatanggap nila. Siguro kinakapos dahil more than one yung kanilang pamilya. Siguro may iba pang sinusustentuhan, baka may mga bet katong mga to. Kaya kulang na kulang. Syempre, kung nakuha nilang kabit, medyo high maintenance, talagang kukulangin yung kanilang sinisweldo. Syempre, kailangan nilang suportahan yung pamilya nila, yung legal wife, yung legal family, para siguro para hindi mahalata. So, kailangan gumawa ng extra money. Dahil yung kinuha nilang betka, medyo high maintenance. So, etong ending, police major, sangkot din sa pagnanakaw. Ilalim na sa inquest proceeding ang 3 sa 7 suspect para sa kasong robbery. Nasa restrictive custody na rin sila ng Campo Crame. Tinisirmahan na rin po at the IAS already took cognizance of the case for purposes of their motu proprio investigation para makakapag-file po tayo ng corresponding administrative cases against these 3 PNP personnel na na-identify natin so far. Kinukumpirma naman ng PNP na kakilala ng biktima ang isa sa naarestong pulis na maaaring utak sa krimen. Hindi na idinetalya ang halaga ng nakuha sa negosyante pero kumpiyansa ang kanyang kampo na mapapasakamay ang hustisya. May umamin, kaya may strong case. Sinubukan namin kunin ang panig ng mga sangkot na pulis na nakakulong sa Balagtas Police pero mailap ang mga ito. Tinutugis pa ang 4 na kasabwat na hindi patiyak kung mga pulis din. Ang ilang residente, ikinadismaya ang pagkakasangkot ng mga pulis sa nakawan. Nagulat tayo at nalungkot kasi yung dapat nagpoprotekta sa atin is yung mga kapulisan. Ang kapal-kamo ng mukha nila, alalaki na ng sweldo nila, nagaganon pa sila. O, di ba? Hindi lang sila yung nadidismaya, halos lahat ng Pilipino dismayado. Tama sinabi ng dalawa Imbis na sila yung unang pumuprotekta sa atin, sila yung sasandalan natin pagdating sa seguridad natin, labanan yung mga masasamang gawain, sila pala yung mga, tawag nga rito, bantay sa lakay na sila na yung dapat magpoprotekta, sila pala yung mga abuso. Sabi nga ni Manang doon, di ba? Ni ate, nilakihan na nga yung sweldo, ang kapal ng mukha nyo, nilakihan na nga sweldo nyo, mangu-hold up pa kayo. Kasalanan din ng mga pulis na to, siguro nga, baka kumuha to ng mga kabit nilang mga high maintenance. Kaya kailangan nila ng other income. Or maybe, baka gumagamit din to ng mga illegal na droga. Siguro isa rin to sa mga, sa mga masabi nating epekto ng war on drugs ni Pangulong Bongbong Marcos, yung yung bloodless niya. So hindi na natatakot itong mga to. Kasi at least alam nila, kumbaga ito, kung gawin man nila, sabi natin first time nilang gagawin yan. For the sake of halimbawa lang mga first timer, pwede nilang kasing gawing palusot na ngayon namin to ginawa kasi nagipit. Dahil nga doon, hindi sila natatakot kasi alam nila na hindi sila kukunin ng liwanag, hindi sila tataob dyan. Kasi bloodless so kailangan silang pakiusapan. Biruin nyo tinugis sila ng mga pulis at nakuha sila ng buhay. Okay yun. Okay naman tayo doon, wala naman tayong problema doon. Kung hindi naman ng laban di ba? So, dahil nga hindi sila natatakot at pwede naman silang sumuko, hayaan na lang nila na mahuli sila. So, at least doon sa kulungan, libre pagkain, may bantay pa. Libre pa tulugan nila. So, hindi sila natatakot na gumawa ng hindi maganda. Pero kung yan panahon ni Pangulong Duterte at nagkaroon ng, sabihin natin, ng resistance sa pag-aresto sa kanila ng laban, malamang nakataob na yung mga yan, nasa liwanag na yung mga yan. Iyan yung epekto ng, kumbaga sabihin natin, mahinang statement pagdating sa war on crimes, war on drugs, basta laban sa mga kriminalidad. Yan po isa sa mga epekto na hindi po natatakot yung mga kababayan natin na nagpaplano or 'di ba
na kumbaga nagpaplano pa lang pero hindi sila natatakot dahil alam nila hindi naman sila mawawala, hindi sila tataob. Pero at least 'di ba kung alam nila na sila ay pwedeng kunin ng liwanag, pwede silang tumaob. Siyempre magdadalawang isip ka na nako, itutuloy pa ba natin 'to malay mo baka maging kwento na lang tayo. Imbis tayo ang nagkikwentuhan, tayo na pinagkikwentuhan ng mga kaibigan natin. So siyempre magkakaroon sila ng pagdadalawang isip na ituloy pa yung mga ibinabalak nila. So, isa rin siguro to sa mga epekto ng bloodless na war on drugs, war on crime ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero, huwag tayo mawalan ng pag-asa. So, 3 taon pa lang, may 3 taon pa lang, ibig sabihin, 3 taon pa yung kailangan natin munang pagpasensyahan. Malay natin sa susunod na 3 taon, pag napalitan na si Bongbong Marcos, or kung hindi siswertehin si Marcos, mapalitang agad-agad siya at yung papalit na presidente kasing tigas ni Pangulong Duterte, baka bumalik uli sa magandang imahe yung ating kapulisan. So, yan ang aantayin natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.